إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. Ang lahat ng papuri ay para sa Allah. Siya ay ating pinupuri, hinihinga ng tulong at kapatawaran at nagpapahugtong tayo sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili at ng ating mga nagawa. Sino man ang patnubayan ng Allah ay walang makakapagbigaw sa Kanya. At sino man ang Kanyang niligaw ay hindi ito makakatagpo ng sino man na makakapagpatnubay sa Kanyang muli maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Siya ay nag-iisa at walang katambal. Siya ang may hawak ng buhay at kamatayan at siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo na kanyang ipinadala bilang kapagsasanlibutan. Nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay maigawad sa kanya at sa kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng sumusunod sa kanila sa tuwing nanandas hanggang sa huling araw. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo at ang aking sarili ng pagtatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan, nagtagumpay ang mga may pagtatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, insyaallah ta'ala sa pinagpalang araw na ito ng Jumu'ah ay tatalakayin natin ang tungkol sa Salatul Fajr. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagdarasal ng mga obligadong pagdarasal, ang 5 beses na obligadong pagdarasal sa isang araw, yan ang sa lahat ng karapatan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang unang kikwentahin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Hindi mo na titingnan yung ating mga ibang ginawa, yung ating fasting, yung ating hajj, yung ating umrah, yung ating zakat, at kung ano-ano pang mga mabubuting gawain at mga gawain pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na ginawa natin. Hindi mo na yan sila titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang kikwentahin at susuriin sa atin ay yung 5 beses na pagdarasal na inubliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat araw. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na inuulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in intaqasa
من فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. Anong ibig sabihin? Ang pinakaunang susuriin mula sa mga gawa ng isang alipin sa araw ng paghuhukom ay ang kanyang pagdarasal, yung sala. Kapag ito ay maayos, siya ay tunay na nagtagumpay at nakaabot ng tagumpay. Ngunit kapag ito ay sira, siya ay nabigo at nalugi. At kung may kulang sa kanyang obligadong pagdarasal, sasabihin ng Panginoon ang napakataas, ang pinaka nakaaangat. Tingnan ninyo kung ang aking alipin ay may mga kusang loob na pagdarasal, mga voluntary na pagdarasal, upang punan ang kakulangan sa mga obligadong pagdarasal. At ang natitira niyang mga gawa ay susukatin ayon dito. Mga pinamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, malinaw sa hadith na ito na ang unang nagsusuriin sa ating mga gawain ay ang ating mga obligadong pagdarasal. At tandaan natin na ang pinaka-kaibig-ibig sa ating mga ginagawa na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinaka-kaibig-ibig sa Kanya ay yung mga obligado. Pwede tayong gumawa ng mga voluntaryo na sala, na zakat, voluntaryo na hajj at umrah. Subalit, ang higit na pinaka-kaibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ginagawa natin, yung mga inubligan niya sa atin. Kaya kapag ang sala ay naging maayos, tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagtagumpay ka, insyaAllah ta'ala. Kapag tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala yung sala mo, doon pa lang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung iba mong mga ginawa. Yung fasting mo, yung umrah mo, yung zakat, at kung ano na pang mga gawain pagsamba na iyong ginawa. Pero kapag hindi pumasa ang iyong sala, wala rin silbi yung mga iba mong ginawa. Hindi yan papansinin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pinakasusi para tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng ating mga mabubuting mga ginawa ay dapat siguraduhin natin na matanggap yung ating sala. Pagtanggap yung sala, tatanggapin niya lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, kung minsan mayroong nagtatanong sa ating mga ulama, Sheikh, anong masasabi mo doon sa taong nagpa-fasting, nagsasala ng salatul Eid, pero hindi naman siya nagdarasal ng obligadong dasal, ng obligadong sala? Ang sinasagot sa kanila, papansinin ba ng Allah yung kanyang fasting, yung kanyang mga ginawa niya, yung salatul Eid niya, yung kanyang hajj, kung hindi niya ginagawa yung sala, kung sa sala ay bagsak siya? Bagkus ay sinasabi pa nga ng ibang mga ulama na ang hindi nagsasala ay kafir. At mayroon pang pagtatalo-talo yung ating mga ulama dyan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating mga ulama tungkol sa taong hindi nagdarasal ng obligatory na pagdarasal, dahil hindi siya naniniwala na obligado ito. Ang ating mga ulama, nagkakaisa yan na kafir yung taong yun. Dahil hindi siya naniniwala na obligado yung 5 beses na sala na yun. Pero tungkol sa isang tao na naniniwala siya obligado ang 5 sala na yun, subalit hindi siya nagsasala dahil pabaya siya, dahil tinatamad, dalawa ang pananaw ng mga ulama. Meron nagsabi na kafir siya, meron nagsabi na isa siyang Muslim na makasalanan. Kaya maselang usapin ang
pagdarasal o ang sala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya nga sa awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay isinabatas niya ang mga voluntary na sala, na kapag umarap ka sa kanya sa araw ng paghuhukom na mayroong mga kulang sa mga obligado mo na sala, yung mga voluntary na sala mo na ginawa ay yan ang ipangtatapan doon sa mga kulang mo na obligatory na sala. Sa awa yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya nga mahalaga sa atin na nagdarasal din tayo ng mga voluntary na sala. Dahil hindi natin alam kung mayroong bang mga kulang sa mga obligatory sala na ating ginagawa. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang siyempre ang Salatul Fajr sa 5 beses na obligatory na pagdarasal. Sa isang hadith ay nilinaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang nagdarasal ng 5 beses na pagdarasal, kasama na siyempre ang Salatul Fajr, ay mamanahin niya ang Al-Firdausul A'la. Papapasukin siya sa paraiso, sa pinakamataas na antas ng paraiso. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na inulat ni Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu, 5 salawatin katabahunna Allahu 'ala al-'ibad, faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allahi 'ahdun ay yudkhilahu al-jannata. Anong ibig sabihin? May 5 pagdarasal na ipinag-utos ng Allah sa kanyang mga alipin. Sino man ang nagsagawa ng mga ito nang hindi nagpabaya sa alinman dito dahil sa pagmamaliit niya sa kanilang karapatan, ay magkakaroon ng pangako mula sa Allah na siya ay ipapasok niya sa paraiso. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, malinaw na sa atin ang kahalagahan ng 5 beses na pagdarasal sa isang araw. At kung tatanungin ang bawat isa sa atin, alin ba sa 5 beses na pagdarasal na yan ang pinaka napapabayaan ng maraming mga tao, pinaka kinatatamaran ng napakaraming mga tao? Yan ay walang iba kundi ang Salatul Fajr. Bakit? Dahil nasa kasarapan ka ng tulog at bigla mong maririnig ang adhan ng Fajr at makikipagtalo ka sa iyong pagnanasa na masarap matulog. Tapos babangon ka at maghihilamos at pupunta sa masjid. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Salatul Fajr ay napakamahalaga at inilarawan ito ng espesyal na pagdarawan kumpara sa ibang mga pagdarasal. Meron pang Suratul Fajr na ipinangalan mismo sa oras ng Fajr, at ang simula ng Suratul Fajr ay Wal Fajr. Sumusumpa ang alas sa pamamagitan ng bukang liwayway. Bakit napakamahalaga sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang oras ng bukang liwayway, ang Al-Fajr, na sumumpa pa siya sa pamamagitan ng Al-Fajr dahil isinasagawa niya ang Salatul Fajr. Dito pa lang maintindihan natin kung gaano ka-espesyal sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung Salatul Fajr. Ganoon din ang mga anghel, nilarawan ang Salatul Fajr na sinasaksihan ng mga anghel ang pagsasagawa natin ng Salatul Fajr.
Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa Quran, wa Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajr kana mashhuda. At ang pagbibigkas ng Quran sa Fajr, ibig sabihin sa salat, pagbibigkas ng Quran sa oras ng Fajr, sa salatul Fajr, tunay na ang pagbigkas ng Quran sa oras ng Fajr ay nasasaksihan o sinasaksihan. Anong ibig sabihin? Sabi ng ating mga ulama, ang ibig sabihin nito ay tashhadu al-malaikatu. Sinasaksihan ito ng mga anghel. Espesyal na binibignesan, sinasaksihan ng mga anghel ang pagsasagawa ng mga Muslim ng salatul Fajr. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa pang nagpapatunay sa pagiging espesyal ng salatul Fajr, kapag nagdasal ka ng salatul Isha at sinundan ito ng salatul Fajr sa bukang liwayway, ay makukuha mo ang reward ng pagtahajjud, pagdarasal sa buong gabi. Napakasimple, magdasal ka lang ng salatul Isha at magdasal ka mamaya ng salatul Fajr, isusulat ka agad sa iyo ang pagdarasal sa buong gabi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na iniulat ni Uthman radhiyallahu anhu, man salla al-isha fi jama'atin faka'annama qama nisfa al-layli wa man salla as-subha fi jama'atin faka'annama salla al-layla kullahu. Pero ang tinutukoy dito, dapat sinagawa mo yan sa jama'ah. Hindi ka mag-isa, dapat congregational prayer ang sinalihan mo. Sino man ang magsagawa ng Isha, salatul Isha sa jama'ah, hindi ka mag-isa, ay parang nagsagawa ng pagsamba sa kalahati ng gabi. At ang sino man magsagawa ng salatul Fajr sa jama'ah pa rin, ay parang nagsagawa ng pagsamba sa buong gabi. Ganyan kahalaga ang pagdarasal ng salatul Isha at ng salatul Fajr kasama ng jama'ah at hindi ka mag-isa. Kaya kung ikaw ay nagdarasal ng salatul jama'ah sa Isha, pero palagi ka na lang nagdarasal mag-isa ng salatul Fajr, hindi mo makukuha yung reward ng tahajjud. Ibig sabihin yung isusulat sa iyo na nagdasal ka ng buong gabi, kahit hindi mo naman ginawa yun, pero isusulat pa rin sa iyo na nagdasal ka ng buong gabi. Kaso nga lang, palagi ka na lang mag-isa magdasal ng Fajr dahil palagi kang late matulog o late gumising. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-ingat mo sa salatul Fajr, dahilan yan upang magkaroon ka ng matinding liwanag sa araw ng paghuhukom. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yan ay base sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na inulat ni Buraidah radhiyallahu anhu, Bashiril masyaina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tammi yawm al-qiyamah. Anong ibig sabihin? Ihatid mo o Muhammad ang magandang balita sa mga taong naglalakad patungo sa mga masjid sa oras ng kadiliman. Ano kayong mga oras ng kadiliman? Salatul Maghrib, Salatul Isha, Salatul Fajr. Kahit madilim ang dinadaanan mo, naglalakad ka pa rin sa daanan para makapunta sa masjid. Inutusan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iparating sa iyo ang magandang balita. At ano naman ang magandang balita na yun? Na sila ay magkakaroon ng ganap na liwanag sa araw ng paghuhukom. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa isa pang hadith na iniulat ni Abu Dharr radhiyallahu anhu, man salla subha fahuwa fi dhimmatillahi fala tatlubu fala yatlubannakum Allahu min dhimmatihi bishay'in fayudrikahu fayakubbahu
fi nari jahannam, rawahu Muslim. Anong ibig sabihin? Ang sino man nagsagawa ng salatul subuh ay nasa pangangalaga ng Allah. Kaya huwag ninyong hayaan hindi nang alam mula sa inyo ang anumang paglabag sa kanyang pangangalaga, sapagkat kapag kayo ay kanyang nahuli dahil sa paglabag, siya ay maaaring magbagsak sa inyo sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin, inaalok ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapunta ka sa kanyang pangangalaga sa pamamagitan ng pagdarasal ng salatul fajr. Tumatanggi ka. Maaaring mangyari na sa pagtanggi mong yan ay itapon ka na ng tuloy sa impyerno. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa isa pang hadith na iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kapag ikaw ay nagdasal ng salatul fajr ay sinasaksihan ka ng mga anghel. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahari. Nagpapalitan sa pagbabantay sa inyo ang mga anghel. Mga anghel sa gabi at mga anghel sa araw. Nagpapalitan yan. Pagdating ng araw, may mga anghel na mag-oobserba at magbabantay sa atin. At pagsapit ng gabi, sila ay aakyat na at papalit na naman yung mga anghel na naka-assign sa gabi. Magpapalitan sila. Ngayon, وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. Anong ibig sabihin? At sila ay nagtitipon sa inyo sa salatul fajr at salatul asar. Pagkatapos ang mga anghel na nananatili sa inyo sa gabi ay umaakyat at tatanungin sila ng kanilang Panginoon. Bagamat siya ang lubos na nakakaalam sa kanila, paano ninyo iniwan ang aking mga alipin? Sila ay magsasabi, iniwan namin sila habang sila ay nagdarasal at natagpuan namin sila habang sila ay nagdarasal. Kaya kung nagdarasal ka ng salatul fajr at salatul asar, puro pagdarasal ang inire-report ng mga anghel tungkol sa iyo. Dahil pagkatapos ng salatul asar, aakyat sila, sabihin nila, iniwanan namin sila na sila ay nagdasal. Pag umaga naman, babalik na naman sila dito, madalat na naman tayo na nagdarasal. Kaya sasabihin na naman nila sa Allah na nadatnan namin sila na nagdarasal. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay tawfiqan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang nang sa ganoon ay mapangalagaan natin ang 5 beses na pagdarasal sa isang araw, lalong-lalo na ang salatul fajr. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Muslim na iniingatan niya ang salatul fajr sa araw ng paghuhukom sa kabilang buhay sa paraiso ay makikita niya ng direktahan ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita niya ng direktahan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay base sa hadith na iniulat ni Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Sinabi niya na, كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تدامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Anong ibig sabihin? Sabi ni Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, nakaupo kami noon kasama ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Tumingin siya sa buwan sa gabi ng kabilugan. Ibig sabihin, gabi, nakaupo sila sa labas kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tumingin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan na ito ay bilog na bilog. Tapos sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan, tunay ngang makikita ninyo ang inyong Panginoon gaya ng pagtingin ninyo sa buwan na ito. Ibig sabihin talagang makikita natin ng direktahan insyaAllah ta'ala Allah kapag nandoon na tayo sa paraiso. Hindi kayo magkakagulo o magkakaroon ng pagdududa sa kanyang pagpapakita. Ibig sabihin, walang duda, walang kaguluhan, walang takot, masaya. Sinasabi ng ating mga ulama na ang pinaka masayang tagpo sa mga tao sa paraiso o sa mga taga-paraiso ay ang makita nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Makakalimutan nila ang lahat ng karangyaan sa paraiso habang sila ay nakatingin sa Allah. Anong klaseng kasiyahan yun na hindi mo mapansin yung karangyaan sa paraiso dahil nakatingin ka sa Allah? At yun ang pinakamatinding kaligayahan na nararamdaman mo. Ngayon, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya kung magagawa ninyo na hindi mapabayaan ang pagdarasal bago sumikat ang araw at bago lumubog ito, gawin ninyo. Ibig sabihin, ingatan ninyo yung salatul fajar at yung salatul asar. Dahil mga dahilan yan upang makita ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng direktahan sa paraiso. Pagkatapos ay binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang ayah, ang kahulugan ay at luwalhatiin mo ang iyong Panginoon bago sumikat ang araw at bago lumubog ito. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at tawfikan nang sa ganoon ay mas maging matindi ang pagnanasa natin sa salatul fajar kaysa sa paghiga sa ating mga higaan sa oras na marinig natin ang adhan para sa salatus subuh. Ayuhal mu'minun, sallu ala nabiyyikumul karim, fa inna Allah amarna bidhalik wa bada'a binafsihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا الموحدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا الموحدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين